Sige po, sabay-sabay tayo na malakas. Ha? Okay. Ayan. In Christ, I am blessed. God's unconditional love, forgiveness of all my sins, and salvation. In Christ, I am blessed with the joy of the Lord, divine protection, provision. In Christ, from His abundance, I receive one gracious blessing after another to be a blessing to others. Sabi mo sa katabi mo, yan pala ang reason ba't ka binibless ni Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay uli. In Christ, I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places. In Christ, I am blessed with peace that surpasses all understanding. In Christ, I am blessed with the righteousness of God and the assurance of eternal life. In Christ, I am blessed with the Holy Spirit as my guide and my helper. In Christ, I am blessed with victory over sin, sickness, curses, poverty, and death. In Christ, I am blessed with the ability to do all things through Him who gives me strength. In Christ, I am blessed with wisdom, knowledge, understanding, and hunger for God's Word. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you for this wonderful day that you have gathered us once again to worship you, to honor you with what you have blessed us, and to listen to your encouraging word. Once again, Lord God, just gamitin mo lamang ako. Use me, Lord God, as your mouthpiece and allow your anointed, encouraging word come out from my mouth freely. Lord, once again, we just want to say that we love you and we will continue, Lord God, to worship you, Lord God, throughout this service and throughout our life. In this we pray, in the mighty name of Jesus. And everybody says, Amen. Sige po, ibigay po natin yung the best palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Alam nyo po, this week po, mayroon pong, ano po yung sineselebrate po? Thanksgiving. So napakahalaga po that we should always practice. Palagi po natin dapat pinapractice ang pasasalamat. Okay? Unang-unang pasasalamat sa Diyos, pasasalamat sa mga ginagawa niya sa ating buhay, pasasalamat sa banal na Santong Espiritu na siyang patuloy na gumagabay sa atin, nagbibigay ng karunungan sa ating pong mga desisyon. So last Wednesday po, we talk about moving forward with the power of the Holy Spirit. Alam niyo po, kinakailangan po natin ng power. Yung cellphone mo, kailangan niya ng power para yan umandar. Yung ating po mga bahay, kinakailangan po natin ng electric power para po tayo magkaroon po ng ilaw. Okay? So it's the same thing with us. Tayo po kinakailangan po natin ng tulog para meron po tayong power kinabukasan sa ating pong trabaho. Tama po? Kinakailangan po natin kumain para po tayo ay may lakas. Pero wag naman masyado. Sabi mo nga sa mo, bawasan mo naman yung kinakain mo. Okay. Amen? And then we need to exercise. Hindi po ba? Para po humaba pa yung ating po buhay. Sino dito yung gusto pang humaba ang buhay? Ayan. So of course, we have to practice. Kinakailangan po tayo mag-exercise, magkaroon po tayo ng complete rest. We need power. Dahil alam ng Panginoon na gagamitin ka pa ni Lord. Marami pa tayong mga assignment. Okay? Kaya you will live up to 120. Okay? Amen. Alam niyo po, yan po yung greetings po ng mga Jew. Pag may birthday po sa kanila, palagi po nila binabanggit na mabuhay ka hanggang 120. Ibig po sabihin, ma-maximize talaga yung ating pong buhay. Amen? Ewan ko yung Pilipino, bakit ayaw hanggang 120? Okay? And then moving forward, the power of the Holy Spirit. Bakit po? Kinakailangan po natin ng guidance and direction. Especially this coming 2024. Sabi mo nga sa kayo, magto-2024 na. Okay, magbago na tayo. Hindi po ba? We should be guided and directed by the Holy Spirit. We need strength in our weaknesses, spiritual weaknesses, in our physical weaknesses, emotional weaknesses, and we cannot do that without the power of the Holy Spirit in us. Amen? And then we need the power of the Holy Spirit to overcome temptation. Napakarami po mga tukso.
Hindi po ba? Sa online shopping na lang, daming tukso. Hindi po ba? Hindi mo ba? Akala mo, kailangan mo yun. Pag dumating na, ay nako, sayang. Dahil hindi mo naman pala siya kailangan. Tama po? So, sabi mo kasi ito, kaya ikaw, huwag ka nang mag-online. Okay? And then we have to overcome temptation, especially here in Macau. Wala tayong relatives dito. Di po ba? Ang dami po mga tukso sa kapaligiran. May tukso ng kasino, may tukso ng inom-inom, may tukso ng sugal-sugal, may tukso ng kung ano-ano. Kaya po we need the power of the Holy Spirit to overcome temptation. And we need also the power of the Holy Spirit to empower us for service. Di po ba? Para ma-empower po tayo sa patuloy po natin pagsisilbi sa ating pong Panginoon. Dahil alam po natin that we are so busy. Sometimes, some of you are working 10 hours, 12 hours, overnight shift. Di po ba? And then aside from that, we have some challenges that we have some challenges, problems. Naranasin po natin sa family po natin sa Pilipinas. And then so we really need some empowerment for serving God. And we really need to boldness in the face of opposition. Hindi po porket mabait ka na, Kristiyano ka na, nagtatides ka, wala ka ng opposition. Di po ba? Sa trabaho, marami pong ganyan. Tama? Okay, and then we need, of course, we need the power of the Holy Spirit to keep us united in the body of Christ. And we need the power of the Holy Spirit for us to have the assurance of our salvation. Alam niyo po, ang demonyo sinungaling po yan. Palagi kanyang bibigyan ng doubt. Palagi kanyang bibigyan ng mga pagdududa sa kabutihan ng Diyos. Amen? So last time po, we talked about some points. Hindi pa rin naman. Okay. Okay, so the Holy Spirit's power is what? Is seen in the life of Jesus. Ang banal na Santong Espiritu nakita po sa buhay po ng ating po Panginoong Jesucristo. It was seen in His conception, in birth. Sa ano pa lamang po niya, pinoform pa lamang po siya. He was conceived by the power of the Holy Spirit. Hindi po ba? Nakita rin po ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay po nating Panginoon sa kanya pong paglaki. Hindi po ba? He lived a sinless life sa kapangyarihan ng Holy Spirit. And then it was also evident in the signs, wonders, and miracles that He performed. Yung pong bulag nakakita, yung bigay nakarinig, yung pilay nakalakad, yung patay na buhay. Hindi po ba? Yung katabi mo, ano yan, resulta yan ng kabutihan ng Panginoon, bumabait na. Di ba? Kahit hindi halata. Pero, di ba? May nagbabago. Hindi po ba? So, and then the Holy Spirit's power, builds Christian character. Okay? Mahalaga po yan. Hindi po pwedeng ganyan na lang tayo. At ganun na lamang sila. At ganito na lamang tayo. Meron pong dapat pagbabago. Okay? May pagbabago po sa ating pong pag-iisip, may pagbabago po sa ating pong mga pag-uugali. Parang tumahimik na lahat, Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat naunawaan mo yan, ha? Okay. Christian character, hindi po ba? Kaya nga po palagi po natin pinapractice yung the meaning of love. Hindi po ba? The attributes of love, to be patient, to be kind, to be gentle, to be to be not rude, ibig sabihin not rude, to be respectful, maging magalang po tayo. And then not to keep records of wrong dahil marami po mga tao masasaktan ka. So, kinakailangan po natin, tayo ay patuloy na magparoon ng pagpapatawad. Okay? Hindi ka man nagbibilang ng pagkakamali. Ito, nakakadalawa na to eh. Isa pa, bibinggo na sa akin to. Okay? Hindi po ba? So, we should, we're not easily angered. Hindi po ba dapat umahaba palalo ang ating pong pasensya. And then we're not envious. Wag po tayong mainggit kung ano po meron ng iba dahil meron ka na wala sila. Hallelujah. Meron ka na wala sila. Hindi ba? Tama? Amen. Hallelujah. Meron naman sila na wala ka. So, wag po tayo mainggit kung ano meron po sila dahil merong ibinigay sa iyo ang Panginoon na wala ang ibang tao. And then the Holy Spirit's power is essential for Christ, for church mission. Without the power of the Holy Spirit, alam niyo po, hindi po tayo lalago. In our character, hindi po tayo lalago sa bilang. Kaya po, napakahalaga po that we should depend on the
power of the Holy Spirit. Ang church mission po, ano po yung church mission po natin? Of course, we will always stand in the two foundation of the Christian church. Ano po yun? The greatest commandment and the greatest commission. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as much as you love yourself. Amen? Kaya yung katabi mo, kahit ganyan niya, mahalin mo yan. Nag-iisa lang yan sa mundo. Okay? Amen. Okay? And then the second commandment, the greatest commission is go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So yun po yung ating pong assignment. Kaya po tayo nabubuhay. Okay? Amen. And as a church, that is the reason why we exist. Then the Holy Spirit's power is to strengthen the church. Okay? Hindi po tayo makakakilos kung wala po tayong lakas. And that is, we will depend on the power of the Holy Spirit. So ngayon po, pag-usapan po natin is moving forward with an attitude of gratitude. Okay? Mahalaga po ba yun na makita po sa bawat Kristiyano na meron po tayong pasasalamat palagi sa ating puso? It's very important. Alam nyo po, it's one of the sin that was mentioned, yung the book of Revelation. Well, anyway, congratulations. Congratulate mo naman yung katabi mo. Congratulations, nakatapos ka na. Kapatid, after more than 3 years, we finished the whole Bible. Okay? So moving forward with an attitude, alam niyo po, napakahirap pong umusad ang isa pong tao, hindi po marunong magpasalamat. Hindi ko usod sa buhay. Umusad ka man, maybe economically, but not in all areas of your life. So it's very, very important for us that we should always be grateful. Palagi po tayo magpasalamat sa Diyos, una sa lahat. Pasalamat po tayo, whatever circumstances where you are in right now. Di ba? Maaring wala ka pa doon sa pinanggalingan mo, pero wala ka na roon sa, maaring wala ka pa sa patutunguhan mo, pero wala ka na doon sa pinanggalingan mo. Di ba? Kaya you must be thankful. Di ba? Kahit na po may mga losses po tayo, may mga oras po tayo na sayang, may mga negosyo po tayong hindi nag-succeed sa ating pong buhay, but continue to maintain an attitude of gratitude. Amen? Bakit po? Kasi po yung lahat po ng mga nawala sa inyo, kayang ibigay ng Panginoon sa inyo yan. If you will be grateful sa lahat-lahat ng meron ka sa iyo na hawak nahawak mo ngayon. Tama po? Kaya po, nabibless po ako sa patutuo ni Pastor Jorex, hindi po ba? Just imagine, he remains faithful. Napakahirap po talaga mag-start ng ministry, lalo na po sa Pilipinas. Kaya po, I really admire yung kanya pong persistence, yung calling po sa kanya pong ng Panginoon. Amen? Kaya po sa ating pong text ngayon, sabi sa 1 Thessalonians 5:19-20, do not quench the Spirit. Okay? Do not despise prophecies, test all things, hold fast what is good, abstain from every evil form of evil. Kaya po bilang mga Kristiyano, hindi po tayo exempted na mayroon po mga masasamang dumarating sa ating pong buhay, but we have to abstain from evil. Ibig po sabihin ng abstain, umiwas po tayo. Ibig po sabihin, lumayo po tayo sa mga bagay na masasama. And then, panghawakan po natin palagi ang kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu upang tayo ay wag pong makasama doon sa mga sinusumpa po ng Diyos. Okay? So, do not quench the Spirit, wag po nating uhawin, wag po nating hayaan na matuyot ang Banal na Santong Espiritu sa atin pong sarili. We should feed it with the Word of God. Pakainin po natin yan ng Banal na Santong, ng mga salita po ng Diyos. Okay? Ano po yung ibig sabihin ng quench? Ibig sabihin ng quench, uhaw. Okay? Sino po dito yung pag nauhaw ka, hindi kayo inom ng tubig? Tayo, di po ba? So it's the same thing with our spirit. So do not quench the Spirit. Do not despise prophecies, test all things, hold fast what is good, and abstain from every form of evil. Alam niyo po, when the Holy Spirit is at work in our lives, we have a want of love in our hearts, light for our minds, and energy for our wills. Okay? So, ang apoy po, ano pong nagagawa po ng apoy? Ang apoy po, minsan po, tinutunaw po niyan yung ating pong mga impurities. Kaya po nagdadaan po tayo sa apoy minsan. Dumadaan po tayo sa mga pagsubok. Nakakarinig po tayo ng mga correction sa pulpit, sa pulpito. Kahit na po minsan, hindi ko naman kayo pinatatamaan. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi naman pala ikaw pinatatamaan ni pastor palagi.
Okay? It comes. It's the word of the Holy Spirit. It's the conviction of the Holy Spirit. Okay? At ang Panginoon, very fair po siya. Bakit? Kasi po minsan ako rin po tinatamaan. Okay? Kung meron pong nice na baguhin ng Panginoon sa inyo pong buhay, meron din po siya nice na baguhin po sa akin. So we really need the work of the Holy Spirit in our lives. And then the next verse po, bali inuna ko po yung isa, 16 to 80, sabi ito, sabay-sabay po natin basahin. Rejoice always, pray without ceasing. In everything, give thanks, for it is the will of God in Christ Jesus for you. So ibig sabihin, magalak ka palagi. Okay? Amen. We have to be happy always. Sabi nga ni Bobby McFerrin, be happy. Okay? Ano ba yun? Don't worry. Be happy. Okay? Huwag po tayong mag-worry na mag-worry. Wala naman pong nagagawa pag-worry po sa atin. Meron pong nagagawa. Ano po nagagawa? Tumataas lang yung blood pressure mo. Okay? Ano nangyayari? Dumadami ang mga pelekes mo. Okay? At madali kang tatanda, madali kang kukunin ni Lord pagka tayo patuloy na nag-worry. So, ang sinasabi dito sa 1 Thessalonians, rejoice always. Magalak po tayo palagi and then pray without ceasing. Hindi naman po ibig sabihin nyo na palagi po tayong bulong ka ng bulong kung saan-saan. Ibig sabihin palagi po tayong merong awareness sa presensya po ng Diyos na sa ating pong buhay. And in everything, give thanks. Magpasalamat po tayo. Magpasalamat ka sa trabaho mo, magpasalamat ka sa katabi mo, magpasalamat ka sa asawa mo, magpasalamat ka sa pamilya mo, magpasalamat ka sa mga nag-encourage sa iyo. Magpasalamat po tayo kung ano meron po tayo sa ating pong buhay. Okay? Alam niyo ba, meron po akong natatandaan na story about somebody. Ano po siya, nasa almost 50 na po siya, babae. And then naalala po niya yung mga tao na tumulong po sa kanya. Ang ginawa niya po ay, binigyan niya po ng sinulatan po niya. At meron po siya naalala, nakaklase niya nung high school, lalaki na tumulong sa kanya. And then, alam niyo po, anong nangyari? Na nung mabasa ng lalaki, classmate niya nung high school, ano po nangyari? Naging maganda po ang kanila pong naging buhay. Sila po ay nagkatuluyan. Okay? Amen? Yan po yung nagagawa ng pagpapasalamat. Okay? Praise God. Hindi po ba? Kaya po meron po milagro pag tayo po ay nagpapatuloy sa pagpapasalamat. And then know that there is power in gratitude. Alam niyo po, in a 2009 study, again, meron pong sinasabi na yung ating po pagpapasalamat, it can improve our life. Gaganda ang buhay mo pag ikaw ay marunong magpasalamat. Okay? Sabi at the University of California, alam niyo po, Professor Robert Emmons said, those who offer gratitude are less envious and resentful. Yung pong mga tao na marunong po magpasalamat ay hindi po masyadong maiinggitin. Katabi mo, hindi mainggitin yan. At hindi rin selos ng selos. Okay? Kasi marunong siya magpasalamat eh. Hindi po ba? Natututo po tayong magreklamo, natututo po tayong mainggit, natututo po tayong magselos pagka tayo po ay wala pong pasasalamat sa ating pong puso. Amen? And then ano po nangyayari? They sleep longer. Mahaba ang kanilang tulog. Pero wag dito sa church, ha? Okay. Sabihin mo sa tabi mo, huwag kang matutulog sa church. Okay, and they sleep longer and then they exercise more. Mas lalo silang nagiging conscious sa kanila pong health. And then ano pa po? At bumababa yung kanila pong blood pressure. Okay? Kaya yung may mga high blood dyan. Okay? Sabi, dagdagan nyo lamang ang inyo pong pasasalamat. Okay? Okay? And then gratitude is the power to change our perspective in life. Ano po yung perspektibo? Ibig sabihin yung ating pong point of view, yung ating pong mga pananaw sa ating pong buhay ay nababago pagka tayo ay natuto magpasalamat. It shifts our focus from what we lack to what we already have. Okay? Nakikita po natin na pagpapasalamat po natin yung mga bagay na meron po tayo kaysa naghahanap po tayo ng mga bagay na wala po tayo. Yun po yung ating pong nangyayari pagka tayo ay marunong magpasalamat. And then even in difficult times, kahit na po minsan sa hirap po ng buhay, di po ba? Palagi po tayo nakakakita ng mga bagay na dapat po natin ipagpasalamat sa Diyos. Pagpasalamat po natin, kanina nagising ka.
Di po ba? Alam niyo po ba that 1.8 people die every second? Okay, so just imagine, hindi ikaw yun. Di po ba? And then we should be thankful dahil sa ating pong trabaho. We should be thankful dahil dinala tayo ng Panginoon dito sa Macau. We should be thankful dahil naririto tayo sa church. Di po ba? Dahil we are abundantly blessed in Christ. Di po ba? At palagi po tayo nare-remind kung gaano tayo ka-blessed dahil tayo ay merong Panginoong Jesucristo sa ating buhay. And then gratitude is a great source of contentment. Kaya po yung mga hindi po makontento, isa lamang po yung antidote, pasasalamat. Amen? If you want to be contented, you want to be satisfied in your life, nagdagan mo yung pasasalamat mo. Okay? Sabihin mo nga sa tayo mo, salamat sa iyo. Okay, amen. Sa katabi mo sa kabila naman, salamat sa iyo, naligo ka kanina. Okay? Okay, hindi po ba? Contentment, ano po yung contentment? Contentment, yung kontento ka sa buhay. You are in a state of being satisfied and at peace with what you have. Di ba? Kapayapaan ka. Masaya ka. Nakakain ka kanina, breakfast ka kanina, masaya ka. Naubusan ka ng ulam, masaya ka. Hindi po ba? Tama po. Naunahan ka sa toilet, masaya ka. Hindi po ba? Naunahan ka matulog, ang lakas sumilig ng katabi mo, masaya ka pa rin. Ayan, palagi siya nagpapasalamat dahil naunahan ko siya palagi sa tulog. Okay? And then, ano pa po? It's rooted in a trust in God's provision. Tayo po ay nagtitiwala sa provision po ng Diyos. Di po ba? And bakit po? Kasi po, ang Diyos ay hindi po siya nauubusan. And we keep on trusting Him na kahit na minsan parang wala na. Pero magugulat ka na lang, may dumarating. May dumarating. Bakit? Because of your gratitude. Amen? Dahil sa iyong patuloy na pagpapasalamat. And gratitude is a catalyst for generosity. Ngayon, tanong, ano yung catalyst? Medyo malalim yan ha. So, yung catalyst refer to something or someone that causes accelerate change in the reaction. Ibig sabihin, nagkakaroon po ng pagbabago. Okay, sa simpleng salita, na-accelerate yung mga pagbabago sa ating pong buhay. Pagka tayo ay nagpapasalamat. Gusto mo nang pagkaroon ng pagbabago sa finances mo? Parang wala Okay, magpasalamat ka. Amen. Kung ano ang meron ka ngayon. Panginoon, maraming salamat dahil kahit na 100 ito, alam ko na ito'y padadamihin mo. Amen. We should be grateful sa ating pong mga trabaho. Alam ko, Panginoon, na hindi masyadong madali ang trabaho ko, pero ako'y naniniwala that one day you will move me into a better work. Na kung saan mas malaking sweldo, mas maliit ang oras, at ang day off ay 3 beses isang linggo. Amen. We should believe in the impossible. Tama po? And then we should be grateful sa ating pong pamilya. Hindi po ba? Dahil lang po natin, meron po mga kaguluhan minsan sa pamilya, pero magpasalamat po tayo. Dahil sila yung ating pong ministry, meron po tayong trabaho na sila po ay ipanalangin. It is a catalyst for generous. Bakit po tayo nagbibigay po palagi? Bakit po palagi po natin ini-encourage ang giving? Kasi po, kahit na po ang ating po Panginoong Jesucristo, He mentioned giving more than love, more than prayer, more than forgiveness. Bakit po kaya? Kasi po, alam niya na ito yung ating magiging karibal. Ito yung kanyang magiging karibal sa pag-ibig po natin sa Kanya. Okay po ba yan? Okay, amen. So, and then, catalyst inspires change or progress in a particular situation. So, gusto mo magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay? Continue to give thanks for what you are lacking right now. Okay? Kung ano yung wala ka sa mga sandaling ito, ikaw ay patuloy na magpasalamat. Amen? And then ngayon po, what is the dangers of ungratefulness? Ano po ba yung peligro pagka hindi po tayo nagpasalamat? Unang-una sa lahat, ungratefulness displeases God. Di ba ba? At pagka hindi nalugod ng Panginoon, ano po nangyayari po sa atin? Nagkakaroon po ng sumpa. Kung babalikan niyo po yung Malakay 3:9. Kasi po 3:10 palagi yung ate po binabasa eh. Yung Malakay 3:9. Alam niyo po, sinumpa ang bansa. Bakit? Because they forget to give their tithes and their offerings. Okay, hindi po unbeliever po yung sinasabi niya, tayo po yun. Kaya kung gusto po natin na maging maunlad yung ating pong bansa, let's continue to give our tithes and offerings. Okay, hindi sa Pilipinas, kundi sa church na pinagsisilbihan po natin. Amen? Kaya, and then, of course, when we please God, ano po nangyayari?
When we please God with our gratefulness, marunong po tayong magpasalamat, palagi po tayong nagpupuri po sa Kanya sa lahat-lahat ng mga bagay na ginagawa niya po sa ating po buhay. Kahit na mahirap, kahit minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka, minsan may sakit ka, minsan malakas ka, ikaw ay patuloy na nagpapasalamat sa Kanya, patuloy ka nag-church, patuloy ka nagbabasa ng Kanyang salita, patuloy ka nananalangin, patuloy ka nag-offering, patuloy mo sinusunod ang lahat-lahat ng Kanyang mga pinag-uutos is a part of our gratefulness to Him, ay siguradong overflowing blessing will come into you. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpak mo natin ng Panginoon. Hallelujah. Yung palakpak ng may pasasalamat. Ayan. Hindi po ba? And then, ungratefulness have a negative impact of relationship. On relationships, ating pong relasyon, hindi po ba? Pagka hindi po tayo marunong magpasalamat, pinakain ka na, pinagluto ka na, pinaghugas ka na ng pinggan, di ka pa nagpasalamat. Reklamo ka pa. Alat naman ng adobo mo. Tama po? So, pinagluto ko, magpasalamat ka. Maalat, di, dagdagan mo na lang ng kanin. Okay. Hindi mo ba? It have a negative impact on meron po akong istorya, luto siya ng luto. Hindi mo ba? Panakakain niya palagi yung mga magsasaka. And then, wala po nagpapasalamat. Minsan ginawa niya, ano pong ginawa po niya? Dilagyan niya po ng dayami yung kanyang pagkain. Ano po itong pagkain na to? So, ibig sabihin, nakita. Doon nila nakita. Hindi naman kayo marunong magpasalamat eh. Kaya, hindi naging masarap yung kanilang pagkain. Amen? Kaya ang ating pong buhay, sasarap po yan pagka tayo ay marunong magpasalamat sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin sa katabi mo, magpasalamat tayo palagi. Okay? And then, ungratefulness, absence of joy. Hindi po ba? Ito po yung nagiging dahilan. Bakit tayo nagiging malungkot sa ating pong buhay? Hindi po ba? Napakarami po mayayaman. Hindi po pera ang solusyon para po tayo maging masaya. Actually po, napakarami po mga mayayaman ng mga miserable ang buhay. Why? Because of what? Because of ungratefulness and discontentment. Hindi po sila makontento sa kanila pong buhay. Hindi po ba? Absence of joy, contentment, and a sense of fulfillment. If we will be ungrateful in our life, hindi po tayo makakaranas ng satisfaction. Palagi po tayo naghanap na palaging may kulang sa ating pong buhay. But if we will be grateful, kahit na po yung kulang parang sobra-sobra sa ating pong paningin dahil tayo ay marunong magpasalamat. So ngayon, ano pong gagawin po natin? We have to practice gratitude daily. Okay? Sabi mo nga sa tayo, mag-practice tayo niyan, ha? Okay? For us to be good at something, we have to practice daily. Di ba? If we want to improve our health, we have to, what? Ano pong gagawin po natin? We have to practice what? Being aware of our health. Maging aware po tayo sa ating po mga kinakain. Kilos-kilos tayo, wag kang puro upo. Okay? O puro higa. Tama? Di ba? And of course, for us to practice to grow spiritually, para lumago po tayo spiritually in all areas of our life, we have to practice gratitude. Magpasalamat po tayo palagi. Pasalamat po tayo sa anumang pong sitwasyon ng buhay meron po tayo. Salamat po tayo sa konti. Dahil kung marunong ka magpasalamat sa konti, one day, matututo ka rin magpasalamat sa marami. Amen? Hallelujah. Sinusubukan ka lang, kapatid. Sabihin sa kapatid, sinusubukan lang tayo ni Lord. Okay? Kung magpapasalamat po tayo kung ano meron po tayo. And then, how do we practice daily? Count your blessings. Magbilang ka ng pagpapala mo. Kaninang maga, ilang pagpapala na po yung natanggap po ninyo? Ba't walang nagtataas kanina para mag-testify? Okay? Count your blessings. Paggising mo pa lang sa umaga, hindi po ba? Ano na meron? Humihinga ka. Kaya lang, kailangan mo lang mag-toothbrush. Di po ba? And then meron kang kape. May kasama pang asukal, tsaka gatas. Di po ba? And then meron kang tubig sa may shower room mo. May hot water pa. Di po ba? Meron kang damit na isusuot. Sa dami nga, hindi mo nga malaman kung ano isusuot mo eh. Hindi po ba? Sapatos mo, hindi lang iisa. 11. Hindi po ba? We have a lot of things to be grateful for. Di po ba? Sa church po natin, di ka naiinitan. Ano nyo po, in our days, sabi nga po ni Apostle, palagi niyong paalalahanan yung istorya natin.
Kasi po, because before we attend church, yung wala pong bubong, yung sa park, kinakailangan may pamaypay ka palagi. Cell group, wala pong pagkain. Kaya may kinakain ka, nagreklamo ka pa. Wala pong pagkain. Bible, wala po sa cellphone. Bible talaga na makakapal. We attend church with sleepers. Kachinelas lang. Okay, kaya nagaganda ninyo ngayon. Di po ba? So we have a lot of things to be grateful for. Kaya po napakahalaga that we should always be counting our blessings. Amen? And then express gratitude and appreciation to those around you. Sige nga, pasalamat ka nga dyan sa kaliwat sa kanan mo. Sabihin mo, salamat. Mag-isip ka ng isang bagay na ipagpapasalamat mo sa Kanya. Okay? Pasalamat ka dahil siya yung nag-encourage sa'yo. Salamat siya dahil kasama ka niya. Di po ba? Pasalamat ka dahil naimbitahan ka sa Jollibee. And sa susunod naman, isipin mo naman that one day, ikaw naman ang ililibre ko. Okay? Pasalamat po tayo sa napakarami pong mga bagay na binibigay po sa atin ng Panginoon because you cannot move forward without having an attitude of gratitude. Okay? And then develop a habit of offering prayers of thanksgiving. Pagka magpapasalamat po tayo, hindi puro hingi. Salamat po tayo, Panginoon, maraming salamat. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na nagpapala, ikaw ang Diyos na mapagpagaling, ikaw ang Diyos na dakila. Palagi po tayo magpasalamat. Maraming salamat dahil ako'y buhay ngayon. Ako'y nabubuhay para sa iyo. Ako'y nabubuhay para sa aking pamilya. Ako'y nabubuhay para sa aking kapwa. Amen? Palagi po tayo mag-offer po na pasasalamat sa ating pong Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil malakas ako. At ang kalakasan ko, Panginoon, ay gagamitin ko para sa iyo. Para magsilbi sa iyo. Amen? Maraming salamat, Panginoon, sa bibig ko. Meron akong tinig. At ang tinig nito hindi ko gagawin para magchismis. Kundi para i-chismis lamang ang iyong kabutihan sa aking pong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya once again, mga kapatid, let's continue to move forward in life. Let's continue to have an attitude of gratitude. Patuloy po tayong punuin po natin ang ating pong puso. Sa bawat araw, umanap ka ng 3 bagay na iyong ipagpapasalamat sa Panginoon. Pwede po ba natin gawin yan? Okay, meron po tayong mga notes sa ating pong cellphone. So let's take notes for at least 3 things that we would like to thank God for. Okay po ba yan? Sino po dito yung mga gusto magpasalamat palagi sa ating po, Panginoon? Sino po dito yung gusto nyo magkaroon kayo ng puso na punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoon? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand up. Hallelujah. And let's give thanks. So ngayon, let's practice it. Ngayon pa lamang, i-practice na po natin. Magpasalamat po tayo ng 10 bagay sa araw na ito. 10 na ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Whether you are young, whether you are old, lahat po tayo, umisip ng 10 bagay na po pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. I will give you 5 minutes. Hallelujah. Lord, once again, Lord God, we just want to thank you because for teaching us to be grateful, to be thankful for all the things that you have done into our lives, oh God. We are thankful that we are alive. We are thankful that we are strong. We are thankful that we have a sound mind. We are thankful that we have a peace that passeth understanding. We are thankful because of your supernatural strength. Dahil kami may kalakasan, Panginoon, nagmumula sa iyo. We are thankful, O Lord, because of the presence of the Holy Spirit upon our lives, who guides us, who leads us, O Lord, and give us direction. We are thankful for He is our comforter. We are thankful because He is the seal of our redemption.
We are thankful because of your faithfulness. We are thankful because of your goodness. We are thankful because of your blessings. We are thankful because of your grace and mercy upon our lives. We are thankful because you remain faithful even though sometimes we are faithless. We are thankful, oh God, hallelujah, for this family of God, hallelujah, that you have brought into this place. We are thankful because we are moving forward into our blessed future and glorious destiny. We are thankful because you are doing something new in our life today. We are thankful because you are changing our perspective. You are changing our mind on a day-to-day basis. We are thankful because you are with us and you are for us and you are not against us. We are thankful, oh God, because you have included us into your family. We are thankful because we are a child of God. We are thankful because you are anointed us, you have chosen us, you bless us to become a blessing unto others. We are thankful because you are becoming more and more like Christ each day. We are thankful because we are disciplined. We are thankful, oh God, because we have the determination. We have a destiny, Lord. Hallelujah, that is so bright, Panginoon, that we can go there, oh God, with you by our side, oh God. Maraming salamat, Panginoon. Dahil sa umagang ito, Panginoon, ay tinuruan mo kami na alalahanin ang lahat-lahat ng kabutihan mo sa aming mga buhay. We're thankful because you have blessed us so much. Nung dumating kami sa Macau, Panginoon, we only have a few peso. But now we have more than enough. Jesus, thank you, Lord. We have more than enough, Lord God, to be a blessing unto others. We have more than enough to bless our family. We have more than enough to bless your church. We have more than enough to bless the kingdom of God, the expansion of kingdom of God here on earth. Help us, oh God. Continue to fill our hearts, to fill our mind. Panginoon, open up our eyes, oh God. Alisin mo ang aming pong paningin sa amin pong sa mga bagay na wala kami. Pagkos, paglinawin mo ang aming pong isipan na makakita ang mga bagay ay pinagkaloob mo sa amin. Upang kami, Panginoon, ay patuloy na mabago, patuloy na lumakad sa direksyon na nais mo na patunguhan po namin na punong-puno ng pasasalamat. Thank you, Lord. Even, Lord God, thank you for the cross. We even thank you, Lord God, for the blood that you have shed abroad on the cross of Calvary for the remission of our sins, for the sanctification of our souls.